umapaw yung tubig sa ating filtration system dahil sa lumot. Pero ito yung ginawa nating innovation para masolusyonan to. Sa sobrang init kasi ng panahon, mas dumami pa yung lumot sa ating koi pan. Pero bago po yan, ito po yung mga alagang koi natin dito. Gutom na yan at feeding time na nila. Pero bago tayo mapakain, explain ko na po muna sa inyo kung ano yung nangyari, bakit umapaw yung ating filtration system. Dahil sa sobrang init ng panahon, parang nag times 2 yung mga lumot dito sa ating koi pan. Tapos kinakain, tinatanggal nila, kaya napupunta sa ating filtration system. At yun na nga yung nangyari, bumara dun sa ating foam na nilagay as separation dun sa ating K1 filter sa ating biological filter chamber. Pakita ko sa inyo. Ito yung ating filtration system na DIY lang po natin. Gawa po ito sa sirang refrigerator. Dalawa po yan. Mechanical tapos biological filter chamber. Open ko na po muna. Open natin lahat para makita nyo po yung laman nitong ating filtration system. Ito at na-open na natin. Ito yung ating biological filter chamber. Sa mga nagtatanong kung ano po yung laman nito, mga biomedia po siya, yung mga hindi nabubulok kagaya ng mga bato-bato, ng mga plastic na yan na tinatawag na K1 filter na pwedeng maging housing ng mga beneficial bacteria. Itong mga bato na to, ito po yung mga lava rock, yung mga pumice, ceramic rings, yung mga may maliliit na mga butas na pwede pagpasukan ng mga beneficial bacteria at mag-colonize po sila doon para dumami po sila. So yan po yung ginagamit natin. Huwag po yung mga makikinis, mas okay po yung mga ganyan na may mga butas-butas. Ito po yung K1 filter, ito po yung moving bed, yan, kaya gumagalaw siya at gusto yan ng mga beneficial bacteria. Dito naman sa first chamber, ito po yung ating mechanical at brush chamber po ito. Yan po yung mga filter brush na tinatawag. Ayan, tapos dito, ito, umapaw na naman. Ito po yung first layer, ginamit natin ay fiber fill na foam at ayan, umapaw naman siya dahil sa lumot. Kakalagay nga lang natin dito. Wala na po kasi tayong UV light at gawa nga po nung nasira po yun, mas dumoble din yung lumot. So siguro isa yun sa mga naging dahilan. So ayun, bakit umapaw at saan umapaw yung ating filtration system dito na area? Umapaw siya kasi ito ating chamber ng K1 filter natin, yung unang setup po nito, ito po yung ginamit natin. May mga ano na nga, lumot. So ito po yung ginamit natin as separation dito para maging chamber siya. At nung katagalan, di na din natin check kasi di naman natin masyadong ginagalaw itong biological filter chamber. Ito lang mechanical. So yung purpose niyan para di na natin ma-disturb yung colony ng mga beneficial bacteria kasi pag ginagalaw-galaw natin yan, nidrain yung tubig, mas na-stress at mas nababawasan po yung mga beneficial bacteria dyan. Kaya hayaan na lang po natin yan dyan. Kung gusto nyo pong linisin itong biological filter chamber natin, pwede once or twice a year or kung may mga sakit na tumama sa ating mga alagang ko, yun yung mga times na pwede natin itong linisin. Pero kung wala naman, hayaan na lang po natin yan dyan at linisin natin once or twice a year. Basta maganda lang yung pagka-setup nyo ng inyong biological filter chamber, okay po yun. Na ganun po yung gawin ninyo. So ito nga yung ginawa nating innovation. Ang ingay naman itong tinola. So ito na nga yung ginawa nating innovation dito na para hindi na magbara yung tubig kasi ito dito natin nilagay as partition niya para di makapunta dito yung mga moving bed or itong K1 filter at baka mapunta dito. May iba na nga na napunta dyan. Tapos nakita ko na lang sa pond natin at nakapisa na siya. Kinagat-kagat ng ating mga koi. Ito yung ginawa natin. Gumawa lang po tayo ng ganito. Pipe siya. Gumamit tayo ng elbow. Ginawa natin square. Tapos gumamit tayo ng cable tie. At eto, plastic na screen. Yan na lang po yung ginamit natin para talagang yung tubig makalabas. Kahit may mga lumot siya, di na po matatrap kagaya po nito. Kasi bumara at yun, ang apektuhan dito na area, umapaw yung tubig. Kaya ito na po yung ginawa nating innovation dito. And so far okay naman yung resulta niya. Yun nga lang yung iba dito nakakadagpas. Basta importante di po siya makatuloy dito. And ito po yung ating pothos plant. So sa mga nagtatanong din sa setup or ano yung mga nakalagay dito sa ating biological filter chamber, ito na guys. Yan, may mga talaba din po dyan. Yan, ganyan na po ka-simple yung setup natin. At ito po yung nagmi-maintain. Napakalaking purpose po nito. Kaya napapanatili natin healthy yung mga alagang koi natin. Yan o, yung ating sangke.
Yan, di na po yan nakatagilid pag lumalangoy. Pag ganun. Tapos, ito ang pinakamagandang improvement, yung Benigoy. Ganda ng katawan. 3 times a day feeding lang po tayo guys. Di po natin to binuboost. Isa sa may share ko po sa inyo, napaka-importante ng fasting. Sa akin lang naman yun, based on experience. Isa sa ginawa natin sa mga koi na to, sa tingin natin na nakatulong sa kanila para gumaling. Kasi akala natin sa dalawang to, wala na talaga. Kita nyo ngayon, pakainin natin kasi feeding time na din naman nila. Pakita ko sa inyo kung gaano katakaw yung dalawang yan. 3 times a day feeding na tayo sa kanila ngayon guys. Tapos nung una, 3 ganito yung binibigay natin. Pero ngayon, nag-4 na tayo kasi ang bilis na nilang ubusin. Nung una, inuunti-unti ko pa yung pagbigay. Kaso nga lang, yung iba napakatatakaw. Yung iba di na makakain. Kaya yan, sinabay ko na lang po yung 4 na serving sa kanila. Bilis na nilang ubusin yan. Yan o. Halos mga 2 buwan or 3 buwan yung ayaw kumain. Update sa Ricoy, Simon. Yan na po yung sangke. Yan o. Kakaw ng kumain. Lalo na itong Benigoy. Tinunti nang bumabalik yung ganda ng kanyang katawan. 3 times a day feeding lang po yan. Itong ating nilakihan na natin yung dito. Butas. So makakapasok talaga yung mga koi food. Kaya ito yung ginawa natin. Meron tayong nilagay dito sa ilalim na pwede nating iangat. Ayan. Ayan, pasin nyo. Wala na. Hindi na makakapasok yung koi food. Ayan, kahit na lumapit yan dyan sa skimmer natin. Ayan, hindi na makakapasok. Dahil dito. Kung gusto nyo pong gumawa nyan, check nyo na po yung complete video kung paano natin yan sinet up. At syempre, yung isang pan, ito natin. Isa pang mga matatakaw. Ayun. So, yun kahabi, yun po yung update natin sa inyo dito sa mga nangyari at mga ginawa natin dito sa ating koi pan, sa ating mga alagang koi, dito sa ating koi keeping hobby. So, yun, share lang po natin sa inyo kung ano po yung mga na-experience natin dito na mga problema or mga solusyon para ma-share din po natin sa inyo at may matutunan din po kayo. So, yun, hanggang sa susunod na video po ulit. Happy fish keeping. Woo! Fish out! Shiro natin nasa mga 6 inches na nakuha natin yan, pero ayun mga 50 plus cm na siya. So depende pa talaga sa quality ng koi, yung size din po nila, yung paglaki din po nila. Kung malaki yung parents tapos na kaling na select na maayos yung mga koi, yun, may iba doon na di gaano lalaki. Pero yung iba na mga quality na na-select talaga, yun po yung magiging maganda at magiging malaki in the future.